Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Susan ng San Pedro Daughter Church. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Numbers chapter 18 verse 1. Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Diyos ang masalangit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa ginagawa mo sa aming buhay. Sa pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, marami pong salamat, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa inyo ang aming gawain sa tinapay mula sa langit. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, sa aking pagmimensahe. Sa tulong ng banal na Espiritu, naway magawa ko po ito ng maayos. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas ko po na may papurit pa sa salamat pagdakila sa tanging pangalan lamang ng yunak na si Jesus. Amen. At ipong pag-aaralan ang Numbers chapter 18 verse 1 na may title na The Accountability of the Priest. Sabi dito, Principle on Responsibility and Accountability. Aaron and his sons would bear in equity of the sanctuary and priesthood. They accountable and responsible for the neglect and failure to comply with sacred duties. As leader, they were responsible and accountable. Sabi sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong mga anak na lalaki at ang lipin ni Levi ang may pananagutan sa lahat sa toldang tipanan. Aaron is the first high priest. Siya rin po ang kapatid ni Moses na iniwanan niya sa mga Israelita nung siya ay umakyat sa bundok upang kunin ang 10 kautusan ng Panginoon. Sabi dito, si Aaron at ang kanyang mga anak ay inatasan ng Panginoon na mangangasiwa sa toldang tipanan at kanyang makakatulong ang mga Levita. At mahigpit na bili ng Panginoon na walang pwedeng makapasok sa toldang tipanan. Walang pwedeng makapasok sa toldang tipanan maliban kay Aaron. Siya lamang ang pwedeng makalapit at makapaghandog sa altar. Sapagkat ang lugar na iyon ay sagrado at si Aaron lamang ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon na makalapit o makapasok sa toldang tipanan. May direktang utos ang Panginoon sa mga Levita at sa pamilya ni Aaron. Ang mga Levita ang magiging katuwang ni Aaron at ang kanyang mga anak sa pangangalagan sa toldang tipanan. Subalit, mahigpit na iniutos ng Panginoon na si Aaron at ang kanyang mga anak ang mangangasiwa sa loob ng toldang tipanan at wala ng iba upang mapanatili ang pagiging sagrado nito at nagbigay ng warning o babala ang Panginoon na mamamatay ang sino mang lumapit at humawak sa anumang gamit nito. Ang buong pamilya ni Aaron ang may pananagutang kay Yahweh sa lahat ng mangyayari sa toldang tipanan. At sabi dito sa second paragraph, we must select our gifts to God, but we should give Him the best of what we have. Even our time with Him should be the leftover moments after we have done. The many things we must do each day, which should be the best part of our day. Sabi sa second paragraph, ngunit sa mga gawain ng pari, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki lamang ang mangangasiwa. Kung tayo ay naatasan sa isang tungkulin, tanggapin natin at gawin ng bukal sa ating puso. Gawin natin ito na walang alinlangan at sumunod na may pagpapakumbaba. At kung wag nating ipag-uubaya sa iba ang gampanin o tungkulin na pinapagawa sa atin. Alam natin na once tayo ay binigyan ng isang tungkulin, may kaakibat na pagtitiwala sa atin. Sa tulong ng banal na Espiritu ng mga namumuno sa atin, magagawa natin to. Bagamat may pressure, may Diyos tayo na gagabay sa atin. At dito, may papakita natin ang pagiging responsable natin sa ating mga gawain. Sa ating kakapanahunan ngayon, bilang isang pastor o leader, ano ba ang ating pananagutan? Bilang isang pastor o leader ng isang iglesia, tayo ay may pananagutan sa ating member o kasapi ng ating iglesia. Tulad ng mga sumusunod, maibahagi ang salita ng Diyos sa mga unbeliever.
2, ipaalala ang kahalagahan ng pagtitipon. Matatagpuan po natin yan sa Hebreo 10 verse 25. Maging mag-ingat sa pagsasawata o pag-rebuke sa ating mga kasama. Makikita po natin yan sa Mateo 12 verse 36. Tumulong sa kayusan sa loob ng iglesia. Ito po ay ilan lamang sa mga pananagutan natin bilang isang leader o pastor sa ating iglesia. Nawa ay tulungan tayo ng banal na Espiritu upang magawa po natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Bilang pagtatapos, tayo po'y manalangin. Father in heaven, minsan pa pinapasalamatan ka namin sa katagumpayan ng aming gawain sa tinapay mula sa langit. Thank you, Holy Spirit, sa paggabi mo at sa wisdom and knowledge na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat din po sa aming mga mentor, sa mga kabataan na patuloy po nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming itinataas sa inyo ang lahat ng gawain ng Charismatic Restoration Church, ang Sunday Worship Service, ang Overnight Prayer Meeting, ang Prayer Intercessory, ang Midweek Service, at ang mga Bible Study ng bawat fellowship, maging ang aming mga pastors, pastoras, reverends, at ang aming bishop na si Bishop Ernie Reyes. Bigyan niyo po sila ng lakas at malusog na pangangatawan at ingatan niyo po sila saan man sila naroroon at ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman o kapamakan. Ang lahat ng ito, Ama, ay itinataas po namin na may papurit pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng iyong na si Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po. Ito po ang inyong San Pedro Daughter Church Coordinator, Sister Susan P. Miranda. God bless us all. To God be all the glory.